So panoorin po ninyo ang video ito. Kaya mga kababayan, kung naghahangad ang tao na maligtas at tinatanggap niya ng ating Panginoong Hesukristo ang siyang tagapagligtas, dapat din tanggapin ang tunay na iglesia sapagkat ito po ang kanyang ililigtas. Subalit, alin po kayang iglesia ang tinutukoy? Tiniyak din po ng Biblia ang pangalan ng iglesyang katawan po ng ating Panginoong Hesukristo. Ganito po ang ating mababasa dito po sa Roma 16 at 16. Ganito ang nakasulat. Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Mga kaibigan at mga kababayan, maliwanag po ang binasa natin. Iglesia ni Kristo ang pangalan po ng tunay na iglesia. Ito po ang malinaw na nakasulat sa Biblia. O ito pa, Father Jai, na magpapakita tayo sa screen. Kung yung argumento nila na kapag ang pangalan ng church ay Iglesia ni Cristo or Church of Christ, ang ibig sabihin, ang founder talaga nun ay si Cristo. Ito po, may papakita po kami sa screen sa inyo, ha. Ayan, makikita nyo po ngayon sa inyong screen. Ayan po, ha. Iba't ibang simbahan po yan, ha. Religion. Anong pangalan? Church of Christ. O, kung yung sinasabi nila na kapag ang pangalan ng kanilang reliyon ay nakakapit yung pangalan ni Kristo, ibig sabihin, Si Kristo na yun Kristo ang yung founder. may-ari, ang founder. No, tandaan natin sa Matthew chapter 16 verse 18, sabi ng Panginoon Hesus, I will build my church. Singular. Singular. Isa Wala lang. niya sinabing churches. Churches, okay. Ayan. Ngayon, sino ang totoo sa inyo? Ayan, dami niya na. Tapos mayroon pa palang mas nauna doon kaysa sa mga kapatid natin ng Iglesia ni Cristo. 1901 pa lang, meron ng Iglesia ni Cristo. Romans 16:16 din ang gamit. O sinong totoo sa kanila ngayon? Oo. Alam ko hindi papayag itong mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo na itong mga ipinagita natin sa screen ay ito ang tunay na Iglesia ni Cristo. Ngayon, yung logic, na ibig sabihin na kapag ang pangalan ng simbahan, Iglesia ni Cristo, yun ang totoo, si Cristo ang may-ari nun. Ang tanong, ito bang anim na to na... Pike to? Oo, Pike? Ito ba? Papayag ba kayo na tunay to? Piki ba to? Totoo? Si Cristo bang founder nito? Ayan. Ngayon, sige, puntahan pa natin yung ibang mga halimbawa. Kapag ba ang pangalan nung religion ay nakakapit yung pangalang Diyos o kay Kristo, ibig bang sabihin yung may-ari nun si Kristo? Halimbawa, ito po dito po sa province of Capiz, pag pumunta tayo ng Panay, meron tayong makikita dyan na St. Mark Memorial Homes. Correct. Ito po, pakipakita po sa screen. Wag pong ipaki-pull screen, ha, pakilagay lang po sa ano. Yun. Ayan. Yan po, makita po ninyo yan sa ilalim, no? St. Mark. Tanong, Father Jai, si St. Mark ba ang may-ari yan? Parang hindi talaga. Paano ba pupunta dito si Saint Mark kasi namatay na siya? Maliban pa dyan, no? Maliban pa dyan, ito po alam ko po, marami po sa atin ang kumuha ng St. Peter Lifeline. Pakipakita po sa screen, Brother Benny. Ayan. Ayan. Tanong ulit, Father Jai, si St. Peter ba may-ari niyan? Hindi, siyempre nakahimlay na doon sa Roma si Saint Peter. Matagal na. St. Peter O, ito pa pag pumunta po tayo ng Maynila, isa po sa mga kilalang universities doon ay Jose Rizal University. Pakipakita po sa screen, Ayan po ang tanong, si Jose Rizal ba ang founder niyan? Hindi. Si Vicente Fabila po ang founder ng Jose Rizal University. And I'm sure, kung Vicente Fabila ang university, ang Yung ipinangalan, I don't think na ganun kadami ang magiging students. Or mag-enroll doon. So, iba talaga ang dating ng Jose Rizal University. At sa mga nanonood, alam nyo na po ang ibig namin sabihin. No? Simple logic lang po. Tsaka common sense lang yung gagamitin natin. Halimbawa, nagpatayo ka ng business, kasi dito sa Capiz, mahilig dito ang mga tao sa batchoy, kahit wherever we go, maraming gusto nila kumain ng batchoy. So, di ba, magpapatayo ka ng kainan, lagyan mo ng, yung specialty doon ay batchoy. Batchoy. So, marami ngayon na nilalagyan nila yung pangalan ng, Benny Lapash Batchoy. So, lalagyan sa ilalim, no? Kasi may pinuntahan ako last time na
nadaanan ko sa daan, nilalagyan ng, sa lutod-lutod pala yun last time. Mura na, Masarap pa. masarap pa. Definitely pupuntahan nyo ng mga tao. Kasi mura na, masarap pa, di ba? Oo. At hindi mo lalagyan yon ng, halimbawa, Benny Lapas Batchoy. Mahal na, panis pa. Talagang walang kakain doon. Oo. Ngayon, naiintindihan siguro nila yung simpleng logic lang na Correct, oo. bakit hindi ganun ang ipinangalan. Kahit hindi naman ang founder, yun talaga ang founder, pangangalanan mo talaga ng ganyan para Makainganyo. attractive yun sa mga tao. Sabi nila, sila lang maliligtas. Merong mga merong mga religion na pinangakuan yung mga lahat ng mga members na kapag umanig ka dito sa amin, ikaw ay magkakaroon ng kaligtasan. Pero kapag umalis ka sa amin, wala ka ng kaligtasan. Ano mo masasabi mo doon na Father Jai? Bakit sila ba ang Diyos? That is why, as a priest, no, bilang isang pari, kahit ako nga, everything, no, lalo na pag nandun ako sa hospital na serve bilang isang chaplain, pag nagbigay ako ng sakramento katulad ng anointing of the sick, may isang nagtanong sa akin, sabi niya, Brother Dwayne, Father Jai, yung kapatid ko na namatay, mapupunta ba yun sa langit? Sabi ko, I cannot fathom the mercy and love of God. Ayan. Kasi yung karunungan ko lang ay parang isa lang maliit na balon. Pero yung love at mercy ng Diyos ay katulad ng dagat. That is why everything that I do, no, I entrust everything to the Lord. Kasi we cannot fathom the mercy of God. Kaya hindi natin masasabi, no, ikaw Brother Dwayne, hindi ka naman liligtas kasi makasalanan ka. Kasi remembering during the crucifixion of our Lord, yung isang magnanakaw na nasa tabi niya. Magnanakaw, klarong-klaro alam ng Panginoon na magnanakaw yung katabi niya. Pero when the person asks our Lord, Panginoon, alalahanin mo ako. You remember me when you come into your kingdom. Anong sinabi ng Panginoon? Today, you will be with me in paradise. That is why, yung Diyos lang po, yung may katilinuhan kung gaano kalawak ang kanyang pagmamahal at ang kanyang awa. At wala tayong karapatan na sabihan na Correct. may impyerno yung iba na hindi kaanib sa ating church. No? Halimbawa, ito po basahin po natin ng 1 Corinthians, unang Korinto 5:13 po. Ayan, sabi po ni Apostol Pablo, datapwat sana nga sa labas ay Diyos ang Umahatol. mahatol. Ibig sabihin, wala kang karapatan na hatulan yung mga ibang mga tao. At narinig mo ba sa amin ng mga pari, Brother Dwayne, na nagsabi kami, sige, labas kayo dito sa Katoliko dahil hindi na kayo maliligtas, di ba? Hindi. Because God has given us the freedom and the intellect and will in order for us na talagang pag-aralan natin yung pananampalataya natin kasi binigyan tayo ng Panginoon ng talino na magsaliksik talaga ng totoo. Hindi lang yung parang sinabihan ka lang na, dito ka kasi maliligtas ka. Pero totoo ba yun? Oo. Halimbawa, parang ito mamaya sa ikalimang tanong, di-discuss natin yan, bibigyan natin ng payo ng mga correct. kapatid na hindi sila, ano bang gagawin nila para hindi sila mapaniwala doon sa mga, kasi ang lakas or matindi yung marketing strategy Correct. ng ibang mga sekta Kasi sabi ko nga kanina may franchise Ayan. Now, isa pa, maliban doon sa binasa natin, ito pa pong mababasa natin sa Santiago 4:12 po. Ito po ay para po i-remind po tayo na wala po tayong karapatang humatol sa mga kapatid natin. Sabi dito, Santiago 4:12, iisa ang tagapagbigay ng kautusan at hukom. Sa makatuwid bagay ang makapagliligtas at makapagwawasak. Datapwat sino ka na humahatol sa iyong kapwa. Yun. Sa pool. Sino yung tinutukoy dito ni Santiago na iisa ang tagapagbigay ng kautusan at hukom? Diyos lang. Hindi ikaw, hindi ako, hindi ang kung sino. Lalong-lalong hindi ang tao. Ayan. Okay. Ano po ang maipapayo natin sa kanila para hindi po sila mailigaw o hindi sila mapaniwala? Kasi marami po kasing nagsabi sa akin na parang antindi daw ng
parang makukumbinsi daw talaga sila the way daw magsalita yung mga taga-ibang sekta, gumagamit ng Biblia, ginagamit yung magbabasa talagang word for word na ganyan, o pinapangakuan sila na maligtas ka dito sa amin, no? Ito ang true church, no? Ano pong masasabi natin? Remember the words, no, na kinuha sa unang Pedro 5:8, sabi ng ating unang Santo Papa na si Pedro, no? Maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo, ay parang leon, umuungal at aligid-aligid na naghahanap ng malalapa. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. At dagdag dito, mula sa kay Mateo 24:5, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan at sasabihin sila ang Kristo at marami ang kanilang ililigaw. That is why yung mga apostol natin katulad ni Mateo at saka ni Pedro nagpapaalala sa atin na yung diablo ay talagang hindi talaga yan uupo lang or mag-stop lang, lalong-lalo na kung napipilayan na siya, gagawa talaga ng hagbang ang demonyo na maghahanap siya ng kanyang maililigaw. That is why maging alerto tayo. Talagang pag-aralan natin ng totoong-totoo yung pananampalataya natin. That is why kung may mga questions tayo, nandito naman yung mga kaparian natin. Nandito naman yung mga katulong ng mga kaparian natin, katulad ni na Brother Dwayne, yung mga apologetics, nag-aaral ng apologetics, yung mga apologists natin sa simbahan. Kung may mga confusions kayo, lalong-lalo na pag may pumunta sa inyong bahay, okay lang na makinig kayo. Pero, kung may mga questions kayo, huwag nyo dong itanong. Yung gawin ninyo, i-take note lang ninyo. Tapos kung may panahon kayo, magtanong kayo sa mas may nakakaalam dito. Kaya nga sabi ko palagi, kapag masakit yung ngipin mo, huwag ka pupunta doon sa mekaniko. Correct. Sa dentista ka pumunta. Kasi pag sa mekaniko, baka mawala lahat ng ngipin mo.